Isang magandang araw, magandang buhay, magandang gising, mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman, kuraparoko ng natatanging parokya ng mga Paring Paulino sa Pilipinas at Macau, ang Our Lady of Sorrows, FB Harrison, lungsod ng Pasay. Ito rin po ang dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta. Ngayon po ay Lunes ng tinatawag po natin na Easter Octave. Ayan. Sa loob po ng isang buong linggo, mula nung kahapon hanggang sa darating na Sunday, ang atin pong araw-araw na pagbabasa ng Ebanghelyo ay ibabase sa iba't ibang mga kwento ng resurrection na makikita po natin sa iba't ibang gospel sources. In short, sa loob po ng isang buong linggo, 8 araw, linggo hasta linggo, ang Resurrection Day, ang araw ng muling pagkabuhay, ay atin pong sasariwain, ipapahayag sa isang buong linggong ito, kaya ang tawag po dito ay the Easter Octave. At ang lesson po natin sa araw nito, Lunes ng Easter Octave, ay Matthew chapter 28 verse 8 until verse 15. Ito po ay nakapokus sa mga pangyayaring naganap pagkatapos na ang Maria Magdalena at ibang mga babae na-discover nila na walang laman ang libingan. Sa kanilang mga sarili, sabi ng kwento, sila ay natatakot, fearful, sapagkat ito'y isang strange, isang bagong experience. Anumang bago ay nakakatakot. Ngunit sila din ay overjoyed sapagkat wala ang Panginoon kasama ng mga patay. Siguradong hindi patay ang Panginoon. So, naghahalo ang kanilang takot at ang kanilang katuwaan. Kaya nga po, sa gitna ng ganitong karanasan ni Maria Magdalena at mga kababaihan, personal at pisikal na nagpakita sa kanila ang Panginoong Hesus na muling nabuhay. Itong kwentong ito ni Mateo, maaring ito po ang parallel version ng John 20:11 to 18 at Mark 16 verse 9. Nakilala ng mga kababaihan ang Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay dahil sa kanya pong pagbati, "Be not afraid." Yan po ang signature na pagbati ng Panginoon. Ang pangyayari ng muling pagkabuhay ng Panginoon ayon sa kwento ng ating Gospel for the Day ay nagresulta sa 2 proklamasyon. Unang-una, nandun ang proklamasyon ni Maria Magdalena at ang ibang mga kababaihan. Ang kanilang kaalaman tungkol sa kawalan ng laman ng libingan at ang kanilang direktang experience o karanasan kay Jesus na muling nabuhay na nagpakita sa kanila. Ang naging bedrock, sandigan ng kanilang proklamasyon, bagamat sila bilang mga saksi, mga babaeng saksi, ay hindi madaling paniwalaan. Ang mensaheng daladala nila ay mensaheng mismong ibinigay ni Jesus na muling nabuhay, na nais niyang makipagkita sa mga alagad sa Galilea, kung saan nagsimula ang ministry ng Kingdom of God. Nais ipahayag ng Panginoong Hesus na ang kanyang muling pagkabuhay
ay hindi ang pagtatapos ng gawain, kung hindi pagsisimula ng isang mas masiglang misyon ng mabuting balita. Sa isang banda naman, nandun naman ang ulat at proklamasyon ng mga kawal Romano. Alam po nila na ang kanilang failure na pigilin ang pagbukas ng selyadong libingan ng Panginoon ay punishable by death. Tignan niyo po ang Acts 12:19, Acts 16 verse 23 to 27. Kaya tignan niyo, hindi sila nag-report sa kanilang superior o kay Pilato, kung hindi sa mga Jewish leaders na alam nilang gustong-gusto at interesadong i-cover up ang anumang himala ng muling pagkabuhay. Ang kanilang kwento at ulat ay isang kwentong corrupted ng takot, ng falsity, kamalian, at ng bribery. Sabi nga, kahit nung araw, pera-pera lang. Mga kapatid, kung tayo ay magiging mga buhay na saksi ng Panginoong muling nabuhay, ang ating buhay is a continuing encounter between katotohanan at lies, mga pagsisinungaling. Nandiyan palagi yan, itong totoo, itong kasinungalingan. Kung minsan, mas malakas pa ang loob ng mga sinungaling. Kaya, alam nyo po, ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay hindi po tuldok. Ito ay pagpapatuloy ng isang masiglang misyon para sa katotohanan. Kailangan tayong mamili kung saang panig tayo dadako sasama. O sana po nakapagbigay po ng inspirasyon at linaw itong ating pag-aaral ng mabuting balita sa araw na ito. Pagkagising sa umaga, paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost. Ito pong atin pong pagkagising sa umaga sa inyong timeline, sa timeline ng kaibigan, sa timeline ng inyo pong simbahan at samahan. At patuloy tayong mangalap ng mga subscriber para po sa ating YouTube channel na Domi Guzman at Facebook page na Pagkagising sa Umaga. Ayan. In the meantime, sa araw pong ito, nais kong batiin ang mga parokyano at virtual parishioners na galing po mismo sa parokya, mga Bible groups at ministries. Unahin po natin, siyempre, ang mga parokyano ng Our Lady of Sorrows Parish na naka-online. Gayon din po ang atin pong mga inaasahan na mga staff ng parish office at ng All Sophie, si Leonor, Nelo at Roslane. Pagbati rin po kay Brother Andy at Esther Pablo. Ayan. At gayon din po, binabati natin ang Monday Bible Group ni Brenda Reyes, Nini Licaros, Fortune Ledesma, Chit Salud, Chit D, Leti Lopez, Josie Bernardo, Nene Leonor, Mengay Cabarrus, Tessie Amparo, Fanny Blanco, Nelly Bengson, Alice Cabahug, Lita Helano, Nati Goles, Silvia Lacson, Fenang, Shirley Uy, at Lourdes Chowa. Monday Prayer Group po ng Urdaneta Village, Tita San Benaventura, Perla Obiroy, Brother Ruping at Bobot Tiangco, Ed Luz Tagle, at ang magkapatid na Cecil Saavedra at Belen Behasa. Pagbati naman po kay Father Aitoy at ang parokya ng Santa Maria de la Estrada,
Kasama po si Perks Domingo, ang Formation Ministry Head, at ang angkan ni Tita Violet Ramiro at Dina Reyes. Two Hearts Community ni Romy Maribic Plosius, dyan po sa Karangalan Village, Cainta, at ang mga kasama po natin sa South Mall Ministry nung araw, si Susan, Boying, at CK De Leon, ang buong Nidwasa Gonzaga families, Jess Lourdes Figueroa, ND Vicente Agos and family, ang mag-inang Marites at Nino Molina, si Ana at Boy Malinaw, si Ann Margaret Valdez at Cecil Enriquez, Camille Enriquez, si Edgar at Lynn Albano. Pagbati rin po sa Obias Ledesma family, Janina, Gina, Jessie, Chris Matthew, at gayon din po sa Bible group ni na Geraldine Osher, Rachel Nang, Carol C., Julie Go, at Jesslyn Tan. Pagbati rin po kay Infinity Love, Rose B. Love, Lily Chua, at syempre po kina Mark Amadeo Balon, Elenita Tiamson, Celia Andrea Ginto at Susan Alpasan, Andre Rose, Rol Gonzaga, Rina Navarro, Claudia Soliman, Mariano Belin Libo, Ana Regina Fernandez, Maria Isabel Ocampo, Paul Joseph Lopez, Ruby Socorro Takla, Angelo Joseph Lofranco, Iluminado Aribe and family, Maria Edisa Planillo and family, Nelson Santos at Judith Ilagan. Italaga po natin ngayon ang maghapong ito to spend the day well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, so that I may please you and your Jesus my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Ayan. So pagpalain po kayong lahat. Do not be afraid. Ha? Alleluia. Alleluia.